Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at karangalan? Sa isang mundong pinaiikot ng salapi at kapangyarihan, saan nga ba nakatago ang tunay na kaligayahan? Samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isang bagong aklat ng buhay. Sabi nila, kayang bilhin ng salapi ang lahat. Pero mabibili ba nito ang dignidad? Gaano katagal kayang magtiis ng isang tao sa ngalan ng pag-ibig kung ang halaga niya ay sinusukat lamang sa ginto at hindi sa ginituan niyang puso? Ating pakinggan ang kwento ni Hiraya, ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier sa mansyon ng mga Montenegro ay tila mas nakakasilaw pa kaysa sa araw. Para kay Hiraya, ang bawat kislap nito ay isang paalala na hindi siya kabilang sa mundong ito. Napapalibutan siya ng isang dagat ng diamante at sutla, ng mga halakhak na tunog mayaman, at ng mga usapang tungkol sa negosyo at paglalakbay sa Europa. Habang siya, sa kanyang simpleng bestida na kulay krema na binili niya mula sa isang maliit na tindahan sa kanilang probinsya, ay parang isang ibong pipit na naligaw sa pugad ng mga agila. Ito ang mismong bestida na suot niya noong una silang magkita ni Alon. At para sa kanya, mas may halaga ito kaysa sa alinmang damit na may tatak ng sikat na taga-disenyo. Ngunit dito, sa loob ng lungsod ng Maharlika, sa puso ng teritoryo ng mga Montenegro, ang sentimiento ay walang puwang. Tanging presyo at pangalan lamang ang kinikilala. Hiraya Hija, isang matinis na boses, ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita ang kanyang biyenan, si Doña Esmeralda Montenegro, napapalapit na may ngiting kasing perpekto at kasing lamig ng mga perlas na nakapulupot sa leeg nito. Sa likod ng naman ngiting iyon ay naroon ang mga matang mapanuri, mga matang laging nakikita ang lahat ng kanyang pagkukulang. Maligayang kaarawan po, Mama, bati ni Hiraya, sabay abot sa isang maliit na kahon na binalot sa simpleng papel. Ito ang kanyang regalo, isang bagay na pinagpuyatan niya ng ilang linggo, isang bagay na galing sa kanyang puso. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Esmeralda habang inaabot ang regalo. Ang paraan ng paghawak nito sa kahon ay para bang diring-diri ito. Sa harap ng mga pinsan at kaibigan ni Alon, dahan-dahan itong binuksan ang takip. Sa loob ay isang maliit na kahon ng musika, gawa sa kamay mula sa puno ng nara. Sa ibabaw nito ay may inukit na larawan ng isang pamilya. Simpleng-simple, walang kislap, walang kinang. Ano ito? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang boses ay tumatagos sa kaibuturan ni Hiraya. Isang laruan? Sa tingin mo ba ay magugustuhan ko ang isang pirasong kahoy na ganito? Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga mata ay napako sa kanya. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hinanap ng kanyang mga mata si Alon, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako na proprotektahan siya. Nakita niya itong nakatayo sa di kalayuan. Kausap ang isang kasosyo sa negosyo, ngunit ang mga mata nito ay nasa kanila. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha nito, ang pagiging kimi. Ginawa ko po iyan ng buong puso, Mama. Mahinang sagot ni Hiraya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ang nais ko lang po ay, hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng tawanan at bulungan ay biglang natigil. Ang tanging maririnig ay ang tugtog ng isang violin mula sa mga musikero sa sulok. Isang malungkot na himig na tila nakikidalamhati sa kanyang kahihiyan. Napakagatlabi si Hiraya, nilalasap ang metalikong lasa ng dugo sa kanyang bibig at ang mas matinding kirot ng pagkapahiyay sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Alon. Nakita niya ang gulat sa mukha nito, ang mga labing bahagyang nakaawang, ngunit ang mga paa nito ay nanatiling nakabaon sa kinatatayuan. Walang ginawa. Ni isang hakbang para lapitan siya ay wala.
At sa sandaling iyon, mas masakit pa yon kaysa sa sampal mismo. "Wag na wag mo akong tatawaging mama." Dumagundong ang boses ni Doña Esmeralda, puno ng galit at pagkasuklam. "Para sabihin ko sa'yo, Hiraya, alam na alam ko ang uri mo. Isa kang manggagansyo. Isang ahas na pumasok sa pamilyang ito para lang sa pera namin. Akala mo ba maloloko mo kami sa paawa-awa mong pagmumukha?" Bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. "Tita, tama na po." Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Sinag, ang nakababatang pinsan ni Alon, ang lumapit at humawak sa braso ni Hiraya. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-aalala. Siya lang ang nag-iisang Montenegro na nagparamdam sa kanya na kabilang siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Tiningnan ni Hiraya ang babaeng nasa harap niya, ang ina ng lalaking pinakamamahal niya. Nakita niya ang purong pagkamuhi sa mga mata nito, at sa likod ng babaeng iyon, nakita niya ang kanyang asawa, isang duwag, na anino lamang sa kanyang sariling pamamahay. Ipinilig ni Doña Esmeralda ang kamay ni Sinag at itinuro ang pinto. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. "Hindi ko kailangan ng basura sa pamamahay ko." Sigaw nito. Ang boses ay nangingibabaw sa lahat. "Kung hindi mo kayang tanggapin ang lugar mo, kung hindi mo kayang tiisin ang katotohanan, lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din." Nakatayo lang si Hiraya, hindi makagalaw. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yon kay Doña Esmeralda. Ngunit habang nakatitig siya sa pinto, alam niya sa kanyang puso na hindi lang siya pinalalayas mula sa mansyon. Pinalalayas siya mula sa buhay na pinangarap niya, mula sa pag-ibig na inakala niyang magiging kanlungan niya. Walang salitang namagitan sa pagitan ni Hiraya at Alon habang tinatahak nila ang pasilyo pabalik sa kanilang silid. Ang bawat hakbang sa makapal at malambot na karpet ay tila lumilikha ng isang nakabibinging katahimikan. Sa likod nila, unti-unting bumabalik ang mahihinang bulungan at ang pilit na tunog ng kasiyahan na para bang ang kahihiyang nangyari kanina ay isa lamang saglit na aberya na kailangan ng kalimutan. Ngunit para kay Hiraya, ang alaala ng mga matang nakatitig sa kanya, ang init ng palad ni Doña Esmeralda sa kanyang pisngi, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Pagpasok sa kanilang kwarto, agad na isinara ni Alon ang pinto. Ang marangyang silid na dati nagsisilbing kanlungan para kay Hiraya, ngayon ay parang isang kulungan na may mga rehas na ginto. Hindi siya umimik. Dumiretso siya sa harap ng salamin, hindi para tignan ang kanyang sarili, kundi para iwasan ang mga mata ng kanyang asawa na alam niyang nakasunod sa bawat galaw niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang namumulang pisngi. Hindi ito gaanong masakit sa pisikal, ngunit ang sakit sa loob-loob niya ay halos hindi niya makayanan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang gabi. Halos 2 taon na ang nakalipas. Isang gabing napakalayo sa karangyaan ng mansyong ito. Nasa isang simpleng dalampasigan lamang sila noon, sa probinsyang sinilangan ni Hiraya. Nakaupo sa buhanginan, ang tanging ilaw nila ay ang bilog na buwan, at ang tanging musika ay ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Alon, at pakiramdam niya ay hawak niya ang buong mundo. "Sigurado ka na ba talaga dito, Alon?" tanong niya noon. Ang boses ay halos isang bulong. "Iba ang mundo mo sa mundo ko. Ang pamilya mo." Hinigpitan ni Alon ang yakap sa kanya. "Ang mundo ko ay kung nasaan ka, Hiraya." Sagot nito, ang boses ay puno ng katiyakan. "Hayaan mo na ang pamilya ko. Ako ang bahala sa kanila. Ipaglalaban kita. Ako ang magiging pader mo laban sa lahat. Pangako yan." Naniwala siya. Bawat salita ay inimbak niya sa kanyang puso. Ang mga pangakong yon ang naging lakas niya para talikuran ng lahat at pasukin ang isang buhay na alam niyang magiging mahirap. Ang mga pangakong yon
ang pinanghahawakan niya sa tuwing ipaparamdam sa kanya ni Doña Esmeralda na isa siyang basura. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng salamin, ang mga pangakong iyon ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang puso. Hira, narinig niya ang boses ni Alon mula sa kanyang likuran, boses na puno ng pag-aalangan at pagsusumamo. Mahal, humarap si Hiraya. Ang mga mata niya ay tuyo, ngunit ang kalungkutan sa mga ito ay mas malalim pa kaysa sa karagatan. Nasaan na yung mga pangako mo, Alon? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bahid ng pag-iyak. Nasaan yung pader na sinabi mo? Dahil kanina, habang sinasampal ako ng nanay mo sa harap ng lahat, wala akong nakitang pader. Ang nakita ko lang ay ang likod mo. Yumuko si Alon, hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na, nabigla ako. Alam mo naman si Mama, mainitin lang talaga ang ulo niya. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo, Alon. Pagkatapos niya akong ipahiya sa mga kaibigan niya. Pagkatapos niyang itapon ang niluto kong pagkain. Pagkatapos niyang sabihin na isa akong kahihiyan sa apelyido ninyo. Palagi na lang magiging maayos din ang lahat. Anong gusto mong gawin ko, Hiraya? Awayin ko ang sarili kong ina? Ang gusto ko lang panindigan mo ako. Bahagyang tumaas ang boses ni Hiraya, nanginginig sa pigil na emosyon. Ang gusto ko lang maramdaman na asawa mo ako, hindi isang pulubi na pinatuloy mo lang sa pamamahay ninyo. Sa halip na sumagot, kinuha ni Alon ang isang maliit na kahon. Nayari sa pelos mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito sa harap ni Hiraya. Sa loob ay isang kwintas na may kumikinang na diamante. Para sa'yo, sabi niya, na para bang ang alahas na yon ang solusyon sa lahat. Peace offering para makabawi ako. Tinitigan ni Hiraya ang kwintas. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Alon. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig na katotohanan. Hindi mo talaga naiintindihan, bulong niya. Dahan-dahan niyang isinara ang takip ng kahon. Hindi ito ang kailangan ko. Hindi ang pera mo. Hindi ang mga alahas mo. Ang kailangan ko ay ang paninindigan mo. At kung hindi mo kayang ibigay yon, wala ring halaga ang lahat ng ito. Iniwan niya si Alon na hawak ang kahon, tulala at hindi makapagsalita. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa pinto. Si Sinag. May dala itong isang tasa ng mainit na gatas. Ate Hira, mahinang sabi nito, iniabot ang tasa. Para sa'yo. Huwag mo na lang masyadong isipin ang sinabi ni Tita Esme. Alam ko ang halaga mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Salamat, Sinag. Sa gitna ng lahat ng panlalamig sa bahay na ito, si Sinag ang kanyang tanging init. Nang makaalis na si Sinag, umupo si Hiraya sa gilid ng kama, hawak ang mainit na tasa. Sinusubukan niyang kumalma, na hanapin muli ang lakas na pinanghahawakan niya. Marahil ay tama si Elon. Marahil ay kailangan lang niyang magtiis pa ng kaunti. Para sa pag-ibig nila. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Nabitawan niya ang tasa. Nabuhos ang mainit na gatas sa sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang buong atensyon ay nasa screen ng telepono. Sa litrato, nakita niya si Alon. At sa tabi nito, isang babaeng napakaganda. Nakangiti ng malapit sa kanya. Magkadikit ang kanilang mga ulo. Tila may ibinubulong ang babae sa kanyang asawa. At si Alon? Nakangiti ito. Isang ngiting matagal nang hindi ipinapakita sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga.
Ang sampal ni Doña Esmeralda kanina ay masakit. Ngunit ang nakikita niya ngayon, ito ay isang saksak na diretsyong tumama sa kanyang puso. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanilang silid ay hindi nagdulot ng anumang init para kay Alon. Ang lamig sa pagitan nila ni Hiraya ay mas matindi pa kaysa sa aircon na nakabukas ng buong gabi. Natagpuan niya itong gising na, nakaupo sa dulo ng kama at nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Ang mga balikat nito ay tuwid, ngunit ramdam ni Alon ang bigat na pinapasan nito. Ang litratong natanggap nito kagabi ang naging huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pagtitiis. "Hira, mag-usap tayo," panimula ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng pagod. Yung litrato, walang ibig sabihin yun. Hindi lumingon si Hiraya. "Sino siya?" Simpleng tanong nito. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakakaba para kay Alon. Napabuntong hininga siya. "Si Bianca, ex-girlfriend ko. Nagkita kami sa isang bar, pero hindi sinasadya. Nandoon ako para sa isang business meeting. Tumawag si Mama. Sinabing nandoon din daw si Bianca. Pinuntahan ko lang para bumati." Yun lang yon. Isang malaking pagkakataon lang ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Hiraya at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ang dating pagmamahal at pag-unawa sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at kawalan ng tiwala. "Pagkakataon? O isang plano, Alon?" tanong nito. "Hindi na ako isinilang kahapon. Alam kong hindi ako gusto ng nanay mo. At alam kong gagawin niya ang lahat para lang paghiwalayin tayo." Hindi nakasagot si Alon dahil sa kaibuturan ng kanyang isip. Alam niyang may katotohanan sa sinasabi ni Hiraya. Naalala niya ang pagpupumilit ni Bianca na maupo sa tabi niya, ang pagiging malapit nito, at ang mga matang tila may ibang kahulugan. Naalala niya kung paano niya ito magalang na tinanggihan nang subukan nitong humilig sa kanya. Ngunit alam niyang sa ibang anggulo, maaring magmukhang iba ang lahat. Naging instrumento siya sa isang larong hindi niya namamalayan. "Wala yun, okay? Magtiwala ka sa akin," pakiusap niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. "Sawang-sawa na akong magtiwala, Alon. Sawang-sawa na akong umintindi." Sa isang marangyang coffee shop sa sentro ng Maharlika, masayang nag-uusap sina Doña Esmeralda at Bianca. Ang mamahaling pabango nila ay naghahalo sa amoy ng bagong timplang kape, isang perpektong kombinasyon ng karangyaan at kaplastikan. "Napakagaling ng kuha, Bianca. Tamang-tama lang ang anggulo," puri ni Doña Esmeralda habang tinitignan ang litrato sa telepono ni Bianca. "Mukha talaga kayong naglalambingan." "Of course, tita. I know my craft," sagot ni Bianca, sabay higop sa kanyang macchiato. "So ano na ang susunod na hakbang? Hindi sapat ang isang litrato para mapaalis ang babaeng yon." Isang tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. "Dito na papasok ang tunay na laro. Gagawa tayo ng isang kwento. Isang kwentong kapani-paniwala. Isang kwentong kakalat na parang apoy sa social media. Ipapakita natin sa lahat kung anong klaseng tao talaga ang Hiraya na yan." "Anong kwento?" tanong ni Bianca. Ang mga mata ay nag-aalab sa pananabik. Ang kwento ng isang kawawang asawa na si Alon na biktima ng isang sakim at mapang-abusong asawa, paliwanag ni Doña Esmeralda. Isang babaeng galing sa wala na nagpakasal lang para sa pera at ngayon ay ginagawang miserable ang buhay ng anak ko. Gagamitin natin ang mga kaibigan mo, mga blogger, mga influencer. Ikakalat natin ang kwento. Sasamahan ng mga lumang litrato ni Hiraya sa probinsya para ipakita kung saan siya nagmula. At kukontrast natin sa buhay na ibinibigay namin sa kanya ngayon. Tayo ang biktima dito, Bianca. At ang mga tao, palaging kumakampi sa biktima. Napatango si Bianca. Humanga sa talino
at kalupitan ng matanda. I love it na tita. I'll start making calls. Kinahapunan, sumabog ang impyerno. Nasa opisina si Alon nang biglang sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa mga kasosyo, mga miyembro ng board at maging si Sinag. Nang buksan niya ang kanyang social media feed, bumungad sa kanya ang isang bangungot. Ang pangalan ni Hiraya Alcantara Montenegro ay trending. Isang post mula sa isang concerned friend of the Montenegros ang nag-viral. Naglalaman ito ng isang mahabang salaysay tungkol sa tunay na kulay ni Hiraya, isang gold digger na nagpapanggap na mabait. May mga litrato siya nakuha sa malayo, mukhang pagod at malungkot, na may caption na, "Ito ang sinasapit ng isang disenteng babae sa kamay ng isang pamilyang mapagmataas." Ngunit ang kwento sa ilalim ay baliktad. Sinasabing si Hiraya raw ang nag-post nito para makuha ang simpatya ng publiko, na siya raw ang nananakit sa pamilya sa emosyonal na paraan. Ang comment section ay puno ng kamandag. Kawawang Montenegro family. Get rid of her. Gold digger. Halos masuka si Alon. Tumakbo siya palabas ng opisina at nagmaneho pa uwi na parang baliw. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya si Hiraya sa sala, nakatayo, hawak ang telepono, habang si Doña Esmeralda ay nakaupo sa sofa, kalmadong nagbabasa ng isang magazine. "Mama, anong ginawa mo?" Sigaw ni Alon. Itinapon ang kanyang briefcase sa sahig. Tinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang tingin, walang bakas ng pagkagulat. "Ang dapat na ginawa mo noon pa, Alon, ang protektahan ang pangalan ng pamilyang ito. Sa pamamagitan ng pagsira sa asawa ko, Mama, paano mo nagawa to? Huwag mo akong sigawan." Tumayo si Doña Esmeralda. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa pamilya natin. Ang babaeng yan ang sumisira sa atin. Simula nang dumating siya, puro kahihiyan na lang ang dala niya. Hindi yan totoo." Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Hiraya ay nanatiling tahimik. Ang mukha ay blanko. Ngunit nakita ni Alon ang isang luhang tumulo mula sa mata nito. Ang isang luhang yon ay sumaksak sa puso ni Alon nang mas malalim kaysa sa anumang sigaw. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang katulong ang lumabas mula sa pasilyo. Hila-hila ang isang maleta. Ang maleta ni Hiraya. Itinulak ito ng katulong sa harap ni Hiraya. Sa utos ng mga mata ni Doña Esmeralda. Lumapit ang matanda kay Hiraya. Ang muka ay puno ng pagtatagumpay. Itinapon niya ang hawak na magasin sa sahig. "Binigyan kita ng pagkakataon, babae," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang awa. "Sinubukan kong hubugin ka para maging karapat-dapat sa apelyido namin, pero isa ka palang putik na hindi kayang maging ginto." Humarap siya kay Alon, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Hiraya. "Ngayon, lumayas ka dito." Sigaw niya, ang boses ay dumagundong. Kinuha niya ang maleta at malakas na itinulak ito patungo kay Hiraya. Tumama ito sa mga binti ng dalaga. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang pamilya Montenegro ay hindi nag-aalaga ng ahas sa aming pamamahay." Nakatayo si Alon sa pagitan nilang dalawa, tulala, paralisado. Ang isip niya ay sumisigaw na yakapin si Hiraya, naharangin ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa isang saglit, ang mundo ay tumigil. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hiraya, naghihintay sa kanyang gagawin. Magmamakaawa ba siya? Luluhod? Iiyak? Ngunit wala sa mga yon ang ginawa niya. Sa wakas ay kumilos si Alon. Humakbang siya pasulong, ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Hinawakan niya ang braso ni Hiraya, ang hawak niya ay mahina, parang isang batang natatakot. "Hira, wag," pakiusap niya. Ang boses ay basag. "Sandali,
Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Tumingin si Hiraya sa kamay ni Alon na nakahawak sa kanyang braso. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata nito. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pagkamuhi. Ang naroon lamang ay isang malalim at nakakapanghinang pagod. Pagod na ako, Alon. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Pagod na akong umintindi. Pagod na akong magtiis. Pagod na akong umasa. Sa bawat salitang binitawan niya, tila may isang kadenang nababali mula sa kanyang puso. Binitawan ni Elon ang kanyang braso na para bang napaso. Tumalikod si Hiraya mula sa kanyang asawa. Hindi niya tiningnan ang maleta na itinapon sa kanya. Hindi niya kailangan yon. Wala siyang kailangan na kahit anong bagay mula sa bahay na ito dahil ang lahat ng naririto ay isang paalala lamang ng kanyang mga kabiguan. Nilagpasan niya si Doña Esmeralda na nakatayo na may ngiti ng pagtatagumpay sa mga labi. Hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, ang matanda ay isa na lamang hangin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking pinto ng mansyon. Bawat hakbang niya ay may dignidad. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang katahimikan sa kanyang paglakad ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw na namutawi kanina. Nang buksan ng isang gwardya ang pinto para sa kanya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kasabay nito, nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay ambon lamang, ngunit habang humahakbang siya palabas sa malawak na driveway, unti-unti itong lumakas na para bang ang langit mismo ay umiiyak para sa kanya. Ang malamig na ulan ay bumasa sa kanyang simpleng bestida, sa kanyang buhok, sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa halip, pakiramdam niya ay nililinis nito ang lahat ng dumi, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan na idinulot sa kanya ng pamilyang iyon. Ang bawat patak ay isang paglaya. Nagpatuloy siya sa paglalakad palayo, hindi lumilingon. Sa kanyang likuran, alam niyang nakatayo si Alon sa may pintuan, basang-basa na rin ng ulan, ngunit nananatiling paralisado. Isang estatwa ng pagsisisi. Sa gilid ng kalsada, malapit sa malaking gate ng mansyon, may isang basurahan. Huminto si Hiraya. Kinuha niya ang teleponong bigay sa kanya ni Alon. Ang teleponong puno ng mga mensahe ng pekeng pag-aalala at mga sirang pangako. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Bago niya ito binitawan, ang tunog ng pagbagsak nito sa loob ng basurahan ay isang deklarasyon. Tapos na. Ilang hakbang pa mula sa gate, isang makintab na itim na sasakyan ang tahimik na huminto sa kanyang tabi. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba. Isang lalaking nakaunipormeng pang-driver ang magalang na bumaba. Pinayungan siya at binuksan ang pinto para sa kanya. Pumasok si Hiraya sa loob. Ang amoy ng mamahaling leather at ang perpektong katahimikan sa loob ay isang mundong napakalayo mula sa kaguluhang iniwan niya. Isang lalaking nasa edad 40 na may suot na matalas na business suit ang umupo sa tabi niya. Inabutan siya nito ng isang tuyong tuwalya at isang bagong telepono. "Welcome back, Ma'am Hiraya," sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng respeto at profesionalismo. "Hiraya Prime Assets is waiting for your orders." Kinuha ni Hiraya ang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ng kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin sa harap. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang kimi at mapagtiis na asawa ni Alon Montenegro. Ang mga mata niya, bagamat may bakas pa ng luha, ay mayroon ng bagong kislap. Isang kislap na malamig, matalas, at mapanganib. Sinulyapan niya ang rearview mirror. Mula dito, tanaw niya ang unti-unting pagliit ng mansyon ng mga Montenegro, ang ginintuang hawla na naging impyerno niya.
Humigpit ang hawak niya sa bagong telepono. Ang kanyang mukha, na kanina'y basang-basa ng ulan at luha, ay naging isang maskara ng purong determinasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "It's time," bulong niya. Ang boses ay halos hindi na niya makilala. Ito na ang simula ng kanyang pagbabalik. Ang loob ng itim na sasakyan ay isang santuwaryo ng katahimikan. Sa labas, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, hinuhugasan ang maruruming kalsada ng lungsod ng Maharlika. Ngunit sa loob, tanging ang mahinang ugong ng makina ang maririnig. Isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa malambot na headrest. Hindi niya namalayan na kanina pa pala niya pinipigil ang kanyang paghinga. Dinala siya ng sasakyan sa pinakaprestihiyosong gusali sa buong syudad, isang tore ng salamin at bakal na tila umabot sa mga ulap. Ito ang kanyang tunay na tahanan. Pagpasok niya sa kanyang penthouse, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakamamanghang tanawin ng buong syudad mula sa floor to ceiling na mga bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa gitna ng ulan ay parang mga bituing nagkalat sa lupa. Ang lugar na ito ay ang kabaligtaran ng mansyon ng mga Montenegro. Walang mabibigat at antigong muebles, walang mga larawan ng mga ninunong mapagmataas. Ang lahat ay moderno, malinis, at may layunin. Ito ay isang lugar ng kapangyarihan, hindi ng minanang yaman. Dumiretso siya sa kanyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa kwarto nila ni Alon sa mansyon. Ang mga damit na naririto ay hindi niya nagalaw sa loob ng 2 taon. Mga damit na sumisigaw ng awtoridad, mga damit na isinusuot ng isang babaeng nagpapatakbo ng isang imperyo. Humarap siya sa isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay si Hiraya Montenegro, isang babaeng may pagod na mga mata, namumutlang balat, at suot ang isang simpleng bestidang basang-basa ng ulan at luha. Ang huling piraso ng kanyang kahinaan. Dahan-dahan, halos seremonyal, hinubad niya ang bestida. Inilagay niya ito sa sahig na para bang ito ay isang balat ng ahas na kailangan na niyang iwanan. Pagkatapos, binuksan niya ang shower at hinayaang hugasan ng mainit na tubig ang lahat ng natitirang sakit at alaala ng kahapon. Paglabas niya, isa ng ibang tao ang humarap sa salamin. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at maingat itong tinalian sa isang mahigpit at eleganteng bun. Naglagay siya ng magaang pampaganda, sapat lang upang bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata at itago ang anumang bakas ng kalungkutan. Pagkatapos, pumili siya ng kanyang isusuot. Isang itim na pantsuit na perpekto ang pagkakatatahi, isang blusang sutla sa ilalim, at isang pares ng matutulis na stiletto na tila kayang tumusok sa puso ng sino mang hahadlang sa kanya. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng naroon ngayon ay si Hiraya Alcantara, ang tagapangulo ng Hiraya Prime Assets. Ang kanyang mga mata ay hindi napagod. Ang mga ito ay malamig at puno ng determinasyon. Isang reyna na muling umupo sa kanyang trono. Naglakad siya patungo sa kanyang home office at umupo sa harap ng isang malawak na monitor. Sa isang pindot, ang screen ay nahati sa 10 magkakahiwalay na bintana. Bawat isa ay nagpapakita ng mukha ng isang miyembro ng kanyang board of directors mula sa iba't ibang panig ng mundo. "Good evening, Ma'am Hiraya. It's good to have you back," bati ng kanyang chief operating officer, isang lalaking Aleman na may matalas na tingin. "Good evening, everyone," sagot ni Hiraya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. "Let's begin. I have activated protocol pagsingil." Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Ang protocol pagsingil ay isang contingency plan na matagal na nilang inihanda para sa mga agresibong pag-takeover. Ngunit ngayon lamang ito gagamitin para sa isang bagay na personal. First order of business, patuloy ni Hiraya. Tinitignan ang mga datos na lumalabas sa isa pang screen. "I want our shell corporations in Hong Kong and Singapore to start acquiring all non-performing loans
of Montenegro holdings from major banks. I want us to be their biggest creditor by the end of the week. Understood, ma'am. Sagot ng isa. Second, start a systematic acquisition of their publicly traded shares. Do it discreetly. Use multiple brokers. I want a significant controlling stake before they even realize what's happening. Focus on the shares held by minority stakeholders who are getting nervous about the company's recent performance. We're on it, ma'am. Excellent. Keep me updated every hour. Sa isang pindot, winakasan niya ang tawag. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, gulong-gulo ang isip ni Alon. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang lumang numero ni Hiraya. Ngunit sa bawat pagkakataon, iisang boses lamang ang sumasagot. Isang malamig, artificial na boses. The number you have dialed is no longer in service. Please check the number and dial again. Napahagis niya ang kanyang telepono sa kama. Wala na. Pinutol na nito ang lahat ng koneksyon sa kanya. Sa kanyang penthouse, binuksan ni Hiraya ang isang business news channel sa kanyang malaking TV. Nakaupo siya sa kanyang sofa, may hawak na isang baso ng alak. Ang mukha ay kalmado habang pinapanood ang isang balita. And in a surprising turn of events, shares for Montenegro Holdings plummeted by 15% in late-day trading, following a massive sell-off triggered by still unknown circumstances. Investors are getting worried, and analysts are speculating that a major financial storm is brewing for the decades-old conglomerate. Hindi kumurap si Hiraya. Tinitigan niya ang logo ng Montenegro Holdings na ipinapakita sa screen. Walang-walang ngiti. Walang kasiyahan. Tanging isang malamig at tahimik na galit. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay pagsingil. Sa kabilang dako ng syudad, sa opisina ni Doña Esmeralda, isang pawisang Chief Financial Officer ang pumasok nang hindi na kumatok. Ma'am Esmeralda, sabi nito, ang boses ay nanginginig. May problema po tayo. Malaking problema. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Esmeralda, iritado sa pagkaabala. What is it, Antonio? Can't you see I'm busy? May bigla ang bumili ng napakalaking porsyento ng ating mga shares sa merkado. Isang block sale mula sa iba't ibang maliliit na investor. Mahigit 20%, ma'am. Nabitawan ni Doña Esmeralda ang kanyang pluma. Ano? Sino? Sinong gagawa ng ganyang kagahulan? Huminga ng malalim ang CFO bago sumagot. Hindi po namin alam kung sino talaga sila. Ang lahat ng transaksyon ay dumaan sa isang investment firm na ang pangalan ay HPA. HPA? Ulit ni Doña Esmeralda, ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. Sino sila? Ang conference room ng Montenegro Holdings ay dati rating lugar ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ngayon, ang hangin sa loob nito ay mabigat sa takot at pag-aalala. Ang amoy ng mamahaling kape ay nahaluan ng amoy ng desperasyon. Si Alon ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ngunit milya-milya ang layo ng kanyang isipan. Habang ang kanilang Chief Financial Officer ay nagprepresenta ng mga numero na nagpapakita ng kanilang pagkalugi, ang tanging nakikita ni Alon ay ang mukha ni Hiraya noong huli niya itong nakita. Pagod, bigo, ngunit may dignidad. Hindi natin sila matunton. Halos pasigaw na, sabi ni Antonio, ang CFO, habang tinuturo ang isang komplikadong diagram sa screen. Ang HPA na ito, para silang multo. Ang pera ay dumadaan sa napakaraming kumpanya sa iba't ibang bansa bago makarating sa atin. Walang pangalan, walang mukha, walang historya. Pero ang epekto, sinasakal nila tayo, Doña Esmeralda. Sinasakal nila tayo. Imposible! Sigaw pabalik ni Doña Esmeralda, sabay hampas ng kanyang palad sa makintab na mesa. Hanapin ninyo sila. Bawat korporasyon ay may kahinaan, may presyo ang lahat. Ngunit kahit ang kanyang ina, na dati tila isang reynang bakal na hindi natitinag, ay mayroon ng bahid ng pamumutla at takot sa ilalim ng makapal nitong kolorete.
Ang misteryosong kalaban na ito ay unti-unting winawasak ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Hindi na nakinig si Alon. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng conference room. Ang mga numero at porsyento ay wala ng halaga sa kanya. May isang bagay sa loob niya na nagsasabing ang lahat ng ito ay konektado sa pag-alis ni Hiraya. Hindi niya alam kung paano, pero ramdam niya. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na kanto. Isang maliit na isawan sa tabi ng daan. Dito sila unang kumain ni Hiraya noong nililigawan pa niya ito. Naalala niya ang tawa nito nang subukan niyang kumain ng isaw sa unang pagkakataon. Naalala niya ang sinabi nito habang nakaupo sila sa isang bangkong plastik. Dito, pantay-pantay lang tayo. Sabi nito noon, ang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng poste. Walang Montenegro, walang mayaman o mahirap. Tayo lang. Tayo lang. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagang tumutusok ngayon sa kanyang dibdib. Pinili niya ang kanyang pamilya. Pinili niya ang pangalan. At sa pagpiling iyon, nawala ang sila. Umalis siya at nagtungo sa isa pang lugar. Isang maliit na parke kung saan sila madalas mamasyal. Umupo siya sa kanilang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dito niya unang sinabi kay Hiraya na mahal niya ito. Dito niya ipinangako ang lahat. Ang bawat sulok ng syudad ay may alaala niya. At sa bawat alaala, kasama nito ang bigat ng kanyang pagsisisi. Gaano siya naging duwag? Gaano siya naging bulag? Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Kausap ang isa sa mga abogado nila sa telepono. Nang ibaba nito ang tawag, ang mukha nito ay gusot. May malas na dala ang babaeng yon, sabi ni Doña Esmeralda. Tila kinukumbinsi ang sarili. Simula nang umalis siya, sunod-sunod na ang kamalasan sa kumpanya. Dapat noon ko pa siya pinalayas. Hindi na napigilan ni Alon ang sarili. Hindi siya malas, ma. Mariin niyang sabi. Ang boses ay may diin na ngayon lang narinig ng kanyang ina mula sa kanya. Ang malas ay ang paraan ng pagtrato natin sa kanya. Ang malas ay ang pagiging manhid natin. Ang malas ay ang hindi ko pagtupad sa pangako kong poprotektahan ko siya. Natigilan si Doña Esmeralda. Tinitigan niya ang kanyang anak na para bang ngayon lang niya ito nakita. Anong pinagsasabi mo, Alon? Kinakampihan mo pa rin ang babaeng iyon matapos ang lahat? Hindi ko siya kinakampihan, ma. Sinasabi ko lang ang totoo. Sagot ni Alon. Ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa titig ng ina. Tayo ang may kasalanan dito. Ako ang may kasalanan. Tumalikod siya at iniwan ang kanyang ina na natitigilan. Umakyat siya sa kanilang dating silid. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, malinis at walang alikabok. Ngunit ang pakiramdam ay malamig at walang buhay. Binuksan niya ang aparador ni Hiraya. Naroon pa ang ilang simpleng damit na hindi nito dinala. Hinawakan niya ang isang blusa na amoy ang pamilyar na pabango ni Hiraya. Isang banayad na amoy ng sampagita. Napapikit siya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kuya? Napalingon siya. Si Sinag ay nakatayo sa may pinto. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ko siyang tawagan, Kuya Alon, sa numero ng kaibigan niya sa probinsya, pero ayaw niyang makipag-usap. Malungkot na sabi ni Sinag. Umupo si Alon sa gilid ng kama. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Kasalanan ko lahat to, Sinag. Hinayaan ko siyang saktan ni Mama. Hinayaan ko siyang umalis. Hindi pa huli ang lahat, Kuya. Baka huli na. Putol ni Alon. Ramdam ko, huli na ang lahat. Kinabukasan, sa gitna ng lumalalang krisis sa kumpanya, ipinatawag ni Alon ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa HPA. Utos niya. Lahat ng kaya mong malaman.
Huwag mong sabihin kahit kanino, kahit kay mama. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Lumipas ang 2 araw ng walang tulog at walang tigil na pagtatrabaho. Ang Montenegro Holdings ay para ng isang barkong unti-unting lumulubog. At si Alon, sa halip na tumulong mag-igib ng tubig, ay naghahanap ng anino sa dilim. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang assistant. Ang mukha ay seryoso. "Sir Alon," sabi nito. Inilapag ang isang manipis na folder sa kanyang mesa. "Wala po talaga tayong mahanap na konkretong impormasyon tungkol sa may-ari ng HPA. Napakatindi ng kanilang security. Pero meron po akong isang napansin. Isang maliit na bagay." Binuksan ni Alon ang folder. Sa loob ay may iisang papel lamang. Isang printout ng logo ng HPA. Ito ay simple lamang. Ang mga letrang HP na nakaistilo. Ngunit sa tabi ng mga letra, may isang maliit na simbolo. Isang bulaklak. Isang bulaklak na may 5 talulot, na may isang maliit na tuldok sa gitna. "Ano to?" tanong ni Alon. "Hindi ko po alam kung nagkataon lang, sir," sagot ng assistant. Ang boses ay nag-aalangan. "Pero ang logo na yan, ang bulaklak, kamukhang-kamukha po niya ang maliit na tattoo sa likod ng batok ni Ma'am Hiraya." Napahinto ang paghinga ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ng logo. Naalala niya ang tattoo na yon. Isang bulaklak ng Hiraya, isang uri ng pambihirang sampagita, ang paboritong bulaklak ng yumaong ina ni Hiraya. Ito ang simbolo ng kanyang mga pangarap. HPA Hiraya. Prime Assets. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang biglaang pag-atake, ang pagiging sopistikado ng mga galaw, ang pangalang tila isang biro sa kanilang kamangmangan. Hindi maaari. Napatayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang babaeng itinaboy nila. Ang babaeng hinusgahan nilang walang-wala. Ang babaeng minahal niya at pagkatapos ay pinabayaan. Ay ang mismong taong unti-unting dumudurog sa kanila. Ang misteryosong kalaban ay hindi pala isang estranghero. Ito ay ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi. At ngayon, napagtanto niya. Hindi niya pala talaga ito kilala. Mula sa kanyang penthouse na mataas pa sa mga ulap, pinapanood ni Hiraya ang unti-unting pagbagsak ng imperyo ng mga Montenegro. Bawat ulat mula sa kanyang mga tauhan, bawat pagbaba ng porsyento sa stock market, bawat balita ng panik sa mundo ng negosyo, ay isang malamig na yelo na idinadagdag niya sa pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Pinapanood niya sila sa pamamagitan ng mga pribadong investigador at mga matang nakakalat sa lungsod ng Maharlika. Alam niya ang bawat galaw nila. Alam niya ang desperasyon ni Doña Esmeralda. At higit sa lahat, alam niya ang pagdurusa ni Alon. Nakikita niya ang mga litrato nito na nag-iisa sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng kirot, isang maliit na tinig na bumubulong ng panghihinayang. Ngunit mabilis niya itong pinatatahimik. Ang sugat na iniwan nila ay napakalalim para maghilom sa awa lamang. Isang gabi, isang malaking charity gala ang ginanap sa isang 5-star hotel. Ito ang perpektong entablado para sa mga mayayaman at makapangyarihan upang ipakita ang kanilang kabutihang loob. Ito rin ang perpektong entablado para kay Doña Esmeralda upang simulan ang kanyang kontraopensiba. Dumating siya nakasama si Alon na halatang napilitan lamang at sa tabi ni Alon nakakapit sa braso nito na parang linta ay si Bianca. Tignan mo naman sila, bulong ng isang matronang may suot na dambuhalang kwintas sa kaibigan nito. Bagay na bagay talaga si Bianca sa mga Montenegro. Hindi tulad nung, ano nga ulit ang pangalan nung probinsyana? Nakarating ang bulong-bulungan kay Doña Esmeralda at isang ngiti ng satisfaksyon ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Lumapit siya sa grupo ng kanyang mga amiga. Hila-hila si Bianca. Bianca is such a blessing, sabi niya. Sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. She's been a great source of comfort for Alon during these trying times. Siya talaga ang karapat-dapat na maging isang Montenegro, isang tunay na hiyas. Si Bianca naman ay nagpakita ng isang perpektong pag-arte. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala para kay Alon. Alon needs all the support he can get right now, malambing niyang sabi. And I'm just here as a friend to help him heal. Samantala, si Alon ay parang isang kaluluwang ligaw. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar o mas tamang sabihin sa ibang tao. Ang ingay ng party, ang mga pekeng ng ngiti, ang mabigat na pabango ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Para makatakas, uminom siya. Isang baso, 2, 3. Hanggang sa ang mga ilaw ay nagsimula ng lumabo at ang mga boses ay naging mga ugong na lamang. Nakita ni Bianca ang kanyang pagkakataon. Alon, you look tired. Halika, samahan kita sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Alok niya, ang boses ay parang pulot. Hinayaan ni Alon ang sarili na magpaakay. Dinala siya ni Bianca sa isang tahimik na balkonahe, malayo sa mga matang mapanghusga. Ang malamig na hangin ng gabi ay bahagyang gumising sa kanyang diwa. Okay ka lang ba talaga? Tanong ni Bianca, hinahaplos ang kanyang braso. Hindi, aminado ni Alon. Ang boses ay garalgal. Miss na miss ko na siya, Bianca. Nawala ang nangiti sa mukha ni Bianca sa isang saglit bago niya ito mabilis na ibinalik. Shh! Nandito lang ako. Idinikit niya ang kanyang katawan kay Alon. Inilapit niya ang kanyang mukha na para bang may ibubulong. Kalimutan mo na siya. Ako na lang ang mahalin mo. Hindi, Bianca, tama na, sabi ni Alon. Bahagyang itinutulak ito palayo habang umiiwas ng tingin, ngunit huli na. Sa perpektong sandali ng paglapit ni Bianca at pag-iwas ni Alon, isang flash ng kamera ang kumislap mula sa dilim. Mula sa anggulo ng kumuha, hindi ito mukhang pagtanggi. Mukha itong isang ninakaw na halik. Isang sandali ng lihim na pag-iibigan. Sa kanyang penthouse, tahimik na nagbabasa si Hiraya nang tumunog ang kanyang secure phone. Isang mensahe mula sa kanyang investigador. Isang file. Binuksan niya ito. Ang litrato. Napakalinaw. Ang anggulo ay perpekto. Si Alon at si Bianca sa balkonahe, ang mga mukha ay magkalapit. Ang ekspresyon ni Bianca ay puno ng pagsinta. Ang kay Alon ay malabo. Ngunit sa unang tingin, mukha itong pagsuko. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ngunit ang hawak niyang telepono ay humigpit ng todo. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Ang yelong pader sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng maliliit na lamat. At mula sa mga lamat na yon, isang pamilyar na kirot ang muling gumapang. Ganun lang pala kabilis? Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ganun lang pala kababaw ang lahat ng pinagsamahan natin? Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Isang malamig at matinding galit. Biglang pumasok sa kanyang opisina ang kanyang executive assistant, ang lalaking sumundo sa kanya noong gabing umalis siya sa mansyon. Ma'am Hiraya, magalang nitong sabi, nakatanggap po kami ng abiso. Ang Montenegro Holdings ay nagpatawag ng isang emergency shareholders meeting sa Biyernes. Mukhang susubukan nilang i-consolidate ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Hindi inalis ni Hiraya ang kanyang tingin mula sa litrato sa kanyang telepono. Ang imahe ni Alon at Bianca ay tila sinusunog ang screen. Tinitigan niya ito ng ilang segundo pa bago niya dahan-dahang pinatay ang screen. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kanyang assistant. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Ngunit sa likod nito ay isang nag-aalab na apoy. Magpadala ka ng abiso, utos niya. Ang boses ay matigas at walang pag-aalinlangan. Sabihin mo sa kanila
dadalo ako. Ang mga araw bago ang emergency shareholders meeting ay parang isang mabagal na paglakad sa kumunoy para kay Alon. Bawat oras na lumilipas, mas lalo siyang lumulubog sa bigat ng kanyang pagsisisi at sa lumalaking takot sa kinabukasan. Ang litrato nila ni Bianca ay kumalat sa mga social circle ng alta sosyedad. Hindi ito naging viral na tulad ng paninira kay Hiraya, ngunit sapat na ito upang maging usap-usapan. "See, he's moved on," sabi ng ilan. "They were meant to be," sabi naman ng iba. Bawat komento ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa budhi ni Alon. Nagising siya mula sa pagkalango kinabukasan matapos ang party na may matinding sakit ng ulo at mas matinding sakit ng konsensya. Naalala niya ang pagtulak niya kay Bianca, ngunit alam din niyang hinayaan niyang mangyari ang sitwasyon. Hinayaan niyang dalhin siya doon. Hinayaan niyang samantalahin ang kanyang kahinaan. Nagkulong siya sa kanyang silid. Sinusubukang tawagan ang tanging taong makakaintindi sa kanya. Ang tanging taong alam niyang kakampi ni Hiraya. "Sinag, please," pakiusap niya sa telepono. Kailangan ko siyang makausap. Kahit 1 minuto lang, kailangan kong magpaliwanag. Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang pinsan. "Kuya, sinubukan ko na, ayaw niya." Ang sabi niya lang, wala na raw dapat pag-usapan pa. "Bakit? Dahil ba sa litrato? Sabihin mo sa kanya, walang nangyari. Si Mama, si Bianca, isang patibong yon." "Hindi lang dahil sa litrato, kuya." Malungkot na sagot ni Sinag. Parang napuno na talaga siya. Parang sumuko na siya sayo. Ang mga salitang yon, "sumuko na siya sayo," ay tumama kay Alon ng mas malakas pa kaysa sa sampal ni Doña Esmeralda kay Hiraya. Dahil totoo, hinayaan niyang mapuno si Hiraya. Hinayaan niyang sumuko ito. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa opisina nito sa mansyon. Naabutan niya itong abala sa paghahanda para sa meeting. Ang mukha ay puno ng determinasyon. "Mama, itigil na natin to," sabi ni Alon. Ang boses ay desperado. "Anong itigil?" tanong ni Doña Esmeralda. Hindi man lang nag-abalang tumingin. "Ang pagprotekta sa ating kumpanya, ang paglaban sa kung sino mang traidor na gustong sumira sa atin." "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Si Bianca, yung nangyari sa party, bakit mo ginagawa to, Ma? Sinisira mo na ang lahat." Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay malamig. "Ang sinisira ko ay ang kahibangan mo para sa babaeng yon. Si Bianca ang nararapat para sa'yo, para sa pamilyang ito. At sa meeting sa Biyernes, ipapakita natin sa lahat na ang pamilya Montenegro ay buo at matatag. Na wala tayong pakialam sa mga ahas na tinanggal na natin sa ating buhay." "Pero ako, Ma, may pakialam ako," sigaw ni Alon. Sa unang pagkakataon, ang kanyang galit at sakit ay lumabas ng walang preno. "Mahal ko siya. Asawa ko siya. At kung hindi mo yan maintindihan, wala na tayong dapat pag-usapan pa." Tumalikod siya, ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang huling salita ng kanyang ina. "Darating ang araw, Alon, at magpapasalamat ka sa akin." Nawalan na ng pag-asa si Alon. Pakiramdam niya ay nasa isang bangka siya sa gitna ng karagatan, at ang dalawang pinakamahalagang isla sa buhay niya, ang kanyang ina at ang kanyang asawa, ay parehong nagdedeklara ng giyera at siya ay naiipit sa gitna. Ngunit ngayon, alam na niya kung kaninong isla siya dapat pumunta. Ang problema, tila sinunog na ng islang yon ang lahat ng tulay para makabalik siya. Sinubukan niyang muling makausap si Sinag para ipaabot ang isang huling mensahe. "Sinag, pakiusap. Sabihin mo sa kanya, alam ko na. Alam ko nang siya si HPA. Sabihin mong hindi ako galit. Sabihin mong naiintindihan ko. At sabihin mo, ano man ang mangyari sa meeting, gagawin ko ang tama." Sa kabilang dako,
Pagkatapos matanggap ang mensahe mula kay Sinag, napatigil si Hiraya. Alam na niya. Ang balitang yon ay hindi nagdulot sa kanya ng takot, kundi isang kakaibang kalungkutan. Inaasahan niyang magagalit ito, na susugurin siya. Ngunit ang mensaheng iyon, ang mensaheng naiintindihan ko, ay mas komplikado. Ngunit huli na ang lahat para sa mga komplikasyon. Ang makina ng kanyang plano ay umaandar na. Ang litrato nila ni Bianca ang naging huling gatong na kailangan ng kanyang galit para tuluyang mag-apoy. Ang pag-unawa ni Alon ngayon ay parang isang patak ng tubig sa isang dambuhalang sunog. Umupo siya sa kanyang opisina, sa gitna ng dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa mga monitor na nagpapakita ng datos ng Montenegro Holdings. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Hawak ang mga tali na kumokontrol sa kapalaran ng mga taong nanakit sa kanya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay nag-iisa siya? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay makapangyarihan, mayaman, at nasa kontrol. Ngunit ang mga mata nito ay malungkot. Nawala niya ang lalaking minahal niya. At sa proseso ng kanyang pagbangon, pakiramdam niya ay nawawala na rin niya ang kanyang sarili. Lahat ay nawala. Gabi bago ang meeting, isang special delivery ang dumating sa mansyon ng mga Montenegro. Isang maliit na kahon na naka-address kay Doña Esmeralda. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob ay ang lumang music box na gawa sa kahoy na nara. Ang mismong regalong ibinigay sa kanya ni Hiraya, ang regalong hinamak niya sa harap ng lahat. Ngunit hindi. Hindi ito ang ginawa ni Hiraya. Ito ay isang replika, mas luma, mas gamit na. Ito ang kauna-unahang regalong ibinigay niya sa kanyang yumaong asawa, ang nagtatag ng Montenegro Holdings, noong sila'y nagsisimula pa lamang. Matagal na itong nawawala. Sa ilalim nito, may isang maliit na tarhetang nakatiklop. Ang nakasulat, may mga bagay na kapag nawala, hinding-hindi na maibabalik pa. Nabitawan ni Doña Esmeralda ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, isang babala ng mga bagay na malapit ng mawasak. Ang lumang music box na nakakalat sa sahig ay parang isang simbolo ng kanilang pamilya. Maganda sa labas, ngunit basag na sa loob. Pinulot ni Alon ang bawat piraso habang ang kanyang ina ay nakatulala. Ang mukha ay mas maputla pa kaysa sa mga perlas sa kanyang leeg. Ang mensahe ay malinaw. Hindi ito isang simpleng corporate takeover. Ito ay personal. Siya ang nagpadala nito. Bulong ni Doña Esmeralda, tila ayaw maniwala. Hindi ma. Sagot ni Alon, itinatabi ang mga piraso sa isang mesa. Hindi niya alam ang tungkol sa music box na to. Ito yung nawawala sa lumang baul ni Papa. 'Di ba? Iisa lang ang posibleng nakakaalam kung nasaan to. Nagkatinginan sila at iisang pangalan ang pumasok sa kanilang isip. Sinag, ang tahimik na miyembro ng pamilya na palaging nasa gilid, nagmamasid at nakikiramay. Ngunit para kay Elon, hindi na mahalaga kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga ay ang ibig sabihin nito. Ito ang huling babala, ang huling pagkakataon. Kinabukasan araw ng meeting, gumising si Alon na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang takot. Ang natira na lang ay ang isang malinaw na layunin. Hindi na niya sinusubukang iligtas ang kumpanya o ang relasyon nila ni Hiraya o ang kanyang ina. Ang sinusubukan na niyang iligtas ay ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. Pumunta siya sa silid ni Sinag. Naabutan niya itong nag-aayos. Alam ko nang ikaw ang nagpadala ng music box, diretsong sabi ni Elon. Hindi nagulat si Sinag. Kailangan niyang malaman na hindi lahat ng Montenegro ay katulad niya, kuya. Salamat, sabi ni Alon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang nakita sa kanyang mukha.
May hihilingin sana ako sa'yo. Isang pabor. At kailangan kong magtiwala sa'yo. Ibinigay niya kay Sinag ang isang maliit na USB flash drive. Huwag mong tatanungin kung anong laman yan. Basta, kapag oras na malalaman mo. Manood ka sa akin. Kapag tumango ako sa'yo sa loob ng meeting, i-play mo to sa main screen. Tinitigan ni Sinag ang flash drive pagkatapos ay tumingin sa kanyang pinsan. Nakita niya ang bagong determinasyon sa mga mata nito. Tumango siya. Makakaasa ka, kuya. Sa kanyang penthouse, ang paghahanda ni Hiraya ay parang isang ritual ng isang mandirigma bago sumabak sa giyera. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin na sumasakop sa isang buong pader. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakalatag ang kanyang sandata. Isang power suit na kulay navy blue. Matalas ang mga linya at perpekto ang pagkakatahi. Sa tabi nito ay isang pares ng itim na sapatos na may takong na parang mga patalim. Habang nagbibihis, pinapraktis niya sa kanyang isipan ang kanyang mga sasabihin. Bawat salita ay tinimbang, bawat pangungusap ay hinasa para maging tumpak at walang awa. Ako ang nagmamay-ari sa inyo. Pinalayas ninyo ang taong nagligtas sa inyo mula sa pagbagsak. Ang dignidad ay hindi nabibili. At ngayon, sisingilin ko kayo. Paulit-ulit. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili hanggang sa ang mga salita ay naging bahagi na ng kanyang paghinga. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang imahe ng isang makapangyarihang babae na handang manira, isang maliit na tinig ang bumulong mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ito na ba talaga ang gusto mo, Hiraya? Ang maging katulad nila? Napapikit siya ng mariin. Pilit niyang iwinaksi ang boses na yon, ang huling piraso ng lumang Hiraya na pilit kumakapit. Inalala niya ang sampal, ang mga paninirang puri, ang litrato ni Alon at Bianca, ang sakit, ang galit. Iyon ang kanyang panggatong, iyon ang kanyang lakas. Pagkatapos magbihis, dumiretso siya sa kanyang opisina. Sa kanyang mesa, may 2 folder. Ang isa ay naglalaman ng kanyang plano para sa hostile takeover, mga legal na dokumento, mga proxy votes, ang lahat ng kailangan niya para durugin ang Montenegro Holdings. Ang isa pa ay mas manipis. Binuksan niya ito. Sa loob ay may kopya ng security camera footage mula sa hotel noong gabi ng party. Kinuha niya ito hindi para patunayan ang pagkakasala ni Alon, kundi para patunayan sa kanyang sarili na tama ang kanyang desisyon. Handa na siyang panoorin ang kataksilan. Ipinasok niya ang USB sa kanyang laptop, ngunit bago niya ito i-play, nag-alinlangan siya. Ano man ang makita niya dito, ito na ang huling pako sa ataol ng kanilang pag-ibig. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang video ay malinaw. Kitang-kita ang balkonahe. Nakita niya si Bianca, agresibo at malandi. Nakita niya si Alon, lasing at malungkot. Narinig niya ang usapan nila. Miss na miss ko na siya, Bianca. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya nang hindi niya inaasahan. Pagkatapos, nakita niya ang eksenang nasa litrato. Ngunit sa video, iba ang kwento. Malinaw na itinulak ni Alon si Bianca palayo. Malinaw ang pag-iwas. Malinaw ang pagtanggi. Ang litrato ay isang kasinungalingan. Napatulala si Hiraya. Paulit-ulit niyang pinanood ang huling 10 segundo ng video. Pagtanggi, hindi pagsuko. Pagtanggi. Ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay hindi na lang nagkalamat. Gumuho ito. Ang malamig na galit na nagsilbing sandata niya sa loob ng maraming linggo ay biglang nawala. At ang bumuhos sa kanya ay isang alon ng kalituhan, pagkakasala, at isang pamilyar na kirot na matagal na niyang pilit ibinabaon. Totoo, hinayaan ni Alon na saktan siya ng pamilya nito. Totoo, naging duwag ito. Ngunit sa sandaling iyon, sa pinakamatinding tukso, sa kabila ng pagkalango at kalungkutan, hindi siya nito tinaksil. Ang kanyang perpektong plano,
Ang kanyang makatarungang galit ay biglang nagkaroon ng butas. Kung ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit ay isang kasinungalingan, ano pa ang totoo? Ang buong plano niya ay nakabase sa ideya na lahat sila ay masama, na lahat sila ay walang puwang para sa pagbabago. Ngunit ang video na ito, ang mensahe ni Alon sa pamamagitan ni Sinag, ay nagpapakita ng isang bagay na iba, isang bagay na mas komplikado. Tinitigan niya ang dalawang folder sa kanyang mesa. Ang isa ay landas ng paghihiganti. Ang isa ay, ano? Isang pagkakataon? Isang pag-asa? Isinara niya ang kanyang laptop. Hindi na niya kailangang panoorin pa. Tumayo siya at muling humarap sa salamin. Ngayon, ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na isang diyosa ng paghihiganti. Siya pa rin si Hiraya Alcantara, makapangyarihan at determinado. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng bahid ng alinlangan, mayroon ng bahid ng puso. Ang meeting ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Ang kanyang plano ay nakalatag na. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung aling landas ang kanyang tatahakin. Sa Montenegro Holdings Building, dumating ang mga miyembro ng board at mga pangunahing shareholders. Ang kanilang mga mukha ay balot ng tensyon. Ang hangin ay halos pwedeng hiwain sa sobrang bigat. Si Doña Esmeralda ay umupo sa pinakadulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay matigas. Pilit na ipinapakita ang isang kumpiyansang hindi niya nararamdaman. Sa kanyang tabi ay si Alon, tahimik, kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng conference room. Hindi siya naghihintay ng giyera. Naghihintay siya ng isang tao. Isang upuan sa kabilang dulo ng mesa. Ang upuang nakalaan para sa kinatawan ng pinakamalaking block ng shareholders ay bakante pa. Ang kinatawan ng HPA, eksakto 9:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang paghinga ng lahat ay tila nahinto. Isang tao ang pumasok. Hindi isang matandang dayuhan na negosyante. Hindi isang aroganteng abogado. Si Hiraya Alcantara. Nakasuot ng kanyang navy blue suit, naglalakad na may awtoridad na hindi nila kailanman nakita sa kanya noon. Sa kanyang likuran ay ang kanyang executive assistant at 2 abogado. Ngunit ang pinakanagpatigil sa lahat ay hindi ang kanyang kasuotan o ang kanyang mga kasama. Ito ay ang kanyang ekspresyon. Hindi ito galit. Hindi ito mapaghiganti. Ito ay kalmado, kontrolado, at imposible basahin. Naglakad siya patungo sa bakanting upuan sa dulo ng mesa. Diretsyong umupo at ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng makintab na kahoy. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board bago tuluyang tumuon ang kanyang mga mata sa kabilang dulo. Ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa mga mata ni Alon. Sa isang saglit, para bang silang dalawa lang ang nasa silid. Walang nakitang galit si Alon sa mga mata nito, tanging isang malalim na tanong. Pagkatapos, ibinaling ni Hiraya ang kanyang tingin sa babaeng nagdulot ng lahat ng kanyang sakit. Doña Esmeralda, bati niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. I believe this seat is mine. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa lahat. Bawat paghinga, bawat kaluskos ng papel, bawat mahinang pag-ubo ay naririnig. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa babaeng umupo sa dulo ng mesa na para bang pag-aari niya ang buong gusali. Ang unang nakabawi mula sa pagkabigla ay si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha, na kanina'y nagpapakita ng pagkalito, ay muling binalutan ng maskara ng pagmamataas. Anong kalokohan ito? Malamig niyang tanong. Ang boses ay may panginginig na pilit niyang tinatago. Wala kang karapatang umupo dyan. Ang upuang yan ay para sa kinatawan ng HPA. Umalis ka bago pa ako tumawag ng security. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip,
Tumango siya sa kanyang assistant. Mabilis na ikinabit ng lalaki ang isang laptop sa malaking screen sa harap ng silid. Ang unang lumabas sa screen ay ang logo na nagdulot ng napakaraming takot sa mga Montenegro sa loob ng mga nakaraang linggo. Ang mga letrang HPA at ang maliit na bulaklak sa tabi nito. As you all know, nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. HPA now holds a 47% controlling stake in Montenegro Holdings. Isang slideshow ang nagsimula. Ang bawat slide ay isang suntok sa sikmura ng mga Montenegro. Mga chart na nagpapakita ng pagbili ng shares, mga kopya ng mga kasunduan sa pagbili ng kanilang mga utang, isang detalyadong listahan ng kanilang mga kahinaan sa pananalapi. Ang lahat ay nakalatag, malamig at walang awa para makita ng lahat. Ang mga miyembro ng board ay namutla. Ang ilan ay napayuko na lang sa kanilang mga upuan. "This is absurd! Isang panloloko!" Sigaw ni Doña Esmeralda, tumatayo. "Sino ka para magpakita ng mga ito? Isa ka lang hamak na..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang huling slide ay lumabas sa screen. Isang simpleng slide. Nakasulat dito ang buong pangalan ng kumpanya, Hiraya Prime Assets. At sa ilalim nito, ang pangalan at litrato ng tagapangulo. Hiraya Alcantara. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagbago. Ang pagmamataas ay napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagtanggi. Hindi yan totoo. Nauutal niyang sabi. "Totoong totoo, Doña Esmeralda," sagot ni Hiraya. Hindi inaalis ang kanyang tingin. "Ako si HPA, ang babaeng pinalayas ninyo, ang babaeng hinusgahan ninyong walang halaga. Ako ang may-ari sa inyo ngayon." Ngunit hindi pa siya tapos. Mayroon pang isang patalim na kailangan niyang ibaon, ang pinakamasakit sa lahat. Ngunit hindi ito ang unang beses na nag-cruise ang landas ng HPA at ng Montenegro Holdings. Patuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, na mas lalong nagbigay ng bigat sa kanyang mga salita. Tumingin siya sa mga mas matatandang miyembro ng board. Marahil ay naaalala pa ninyo ang taong 2018, ang malaking krisis sa pananalapi, ang panahon kung kailan halos mabangkarote na ang kumpanyang ito. Ilang miyembro ng board ang napayuko, nahihiya sa alaala ng kanilang muntik na pagbagsak. Nailigtas kayo ng isang biglaang pagpasok ng pondo mula sa isang anonymous investor. Isang taong hindi nagpakilala na ang tanging kondisyon ay ang manatiling lihim ang kanyang pagtulong. Ang investor na yon ay ako. Kung ang unang revelasyon ay isang sampal, ito ay isang kidlat na tumama sa puso ng silid. Bago pa man ako ikasal kay Alon, paliwanag ni Hiraya, ginamit ko ang mana na iniwan sa akin ng aking mga magulang para iligtas ang kumpanya ng lalaking mahal ko nang hindi niya nalalaman dahil naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa pangarap ng kanyang ama. Dahan-dahang napaupo si Doña Esmeralda sa kanyang silya. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanan ay isang laso na nagumapang sa kanyang buong sistema. Ang babaeng hinamak niya, sinampal at itinuring na basura ay ang mismong anghel na nagligtas sa kanila. Ang pundasyon ng kanyang pagmamataas, ang yaman ng kanyang pamilya, ay nakatayo dahil sa kabutihang loob ng taong kanyang winasak. Ito na ang sukdulan ng kabalintunaan, ang sukdulan ng kanyang pagkakamali. Tinitigan ni Hiraya ang naghihinang anyo ng kanyang biyenan. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang bawat salita ay tumatagos na parang yelo. Pinalayas ninyo sa sarili ninyong pamamahay ang taong nagligtas sa buong pamilya ninyo. Sa gitna ng kaguluhan
at mga bulungang puno ng pagkabigla. Biglang tumayo si Alon. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, pumuputol sa lahat ng ingay. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Mayroon pang isang katotohanan na kailangang malaman ng lahat. Hindi siya tumingin kay Hiraya, hindi rin sa kanyang ina na halos hindi na makahinga. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon at tumuon sa isang sulok ng silid, kung saan nakaupo si Bianca sa likuran, namumutla at nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Lahat ng mata ay sumunod sa titig ni Alon, na pako kay Bianca na ngayon ay tila gustong lamunin ng sahig sa kanyang kinauupuan. Ang kumpiyansa nito kanina ay naglaho na, napalitan ng purong takot. Ang pag-atake sa Montenegro Holdings ay hindi nagsimula noong nakaraang buwan, panimula ni Alon. Ang kanyang boses ay matatag. Nagsimula ito sa isang mas personal na atake. Isang paninirang puri laban sa aking asawa, si Hiraya. Nagulat si Hiraya. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya ay tungkol sa kumpanya ang sasabihin ni Alon. Tumingin si Alon kay Sinag at bahagya siyang tumango. Iyon ang hudyat. Mabilis na kumilos si Sinag. Isinaksak niya ang USB na bigay ni Alon sa laptop na konektado sa screen. Ang slideshow ng HPA ay nawala at napalitan ito ng isang bagong imahe. Ang viral post na sumira sa pangalan ni Hiraya. Isang concerned friend of the Montenegros ang nagpakalat nito, patuloy ni Alon. Isang kasinungalingan na nagpinta kay Hiraya bilang isang sakim na manggagamit. Matagal kong inisip kung sino ang gagawa nito at ngayon, alam ko na. Isang video ang nag-play sa screen. Ito ay kuha mula sa CCTV ng isang high-end na restaurant. Sa video, malinaw na makikita si Bianca na may iniaabot na isang makapal na sobre sa isang kilalang social media influencer. Pagkatapos, isang audio recording ang narinig. Malinaw at hindi maikakaila. "Ikalat mo to," sabi ng boses ni Bianca. "Make her look pathetic. Make them hate her. Don't worry. Alagaan ka ng mga Montenegro." Sumunod ang isa pang video, kuha sa lobby ng Montenegro Holdings. Muling makikita si Bianca, ngunit sa pagkakataong ito, ang kausap niya ay si Doña Esmeralda. Malinaw na may iniaabot na sobre ang matanda kay Bianca. Ang petsa at oras sa video ay isang araw bago kumalat ang viral post. Ang conference room ay napuno ng mga bulungan na parang mga bubuyog. Ang panloloko ay hindi lamang pala galing sa labas, galing din ito sa loob. Hindi lang yan, sabi ni Alon. Nag-play ang security footage mula sa balkonahe ng hotel noong gabi ng party. Ang totoong nangyari. Ang malinaw na pagtanggi ni Alon. Sinubukan nilang sirain hindi lang ang pangalan ng asawa ko, kundi pati na rin ang aming pagsasama. Pagtatapos ni Alon, lahat para lang sa kapangyarihan at pagiging sakim. Hindi na makapagsalita si Bianca. Mabilis siyang tumayo at patakbong lumabas ng silid. Ang muka ay basang-basa ng luha ng kahihiyan. Walang pumigil sa kanya. Si Doña Esmeralda naman ay tuluyan ng bumagsak. Napapahawak siya sa kanyang dibdib, hirap huminga. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, lahat ng kanyang masasamang gawa, ay nakalantad na sa harap ng mundong kanyang pinahahalagahan. Wala na siyang mukhang maihaharap. Ang reyna ay hubad na sa kanyang trono. Makalipas ang isang oras, natapos na ang meeting. Nag-adjourn ito ng walang malinaw na resolusyon, ngunit malinaw kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang lumabas, iniiwasan ang tingin ng pamilya Montenegro, nag-iiwan kina Hiraya at Alon sa tahimik na silid. Tumayo si Hiraya, handa nang umalis. Tapos na ang kanyang pakay. "Hiraya, sandali." Pigil ni Alon. Humarap si Hiraya. "Ano pa ang kailangan nating pag-usapan, Alon?" "Salamat," sabi niya.
Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan. Ginawa ko yun hindi para sa'yo, kundi para sa kumpanya, para sa mga empleyado, para sa alaala ng tatay mo. Sagot ni Hiraya. Ang boses ay formal pa rin. Alam ko, sabi ni Alon, dahan-dahang lumapit. At alam ko ring wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Huminto siya ilang talampakan mula kay Hiraya. Mula sa kanyang coat, kinuha niya ang isang nakatuping dokumento. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Annulment papers, sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pirmado ko na. Hindi ako hihingi ng tawad para sa pamilya ko. Ang kasalanan nila ay sa kanila. Pero hihingi-hingi ako ng tawad para sa sarili ko. Naging duwag ako, Hira. Hinayaan kitang masaktan. At hindi mo deserve yun. Deserve mong maging malaya. Maging masaya. Tinitigan ni Hiraya ang papel. Ito na. Ang katapusan. Ang kalayaan na matagal na niyang inaasam. Gusto kong malaman mo, patuloy ni Alon, ang mga mata ay nagsusumamo, na ang pagtayo ko kanina, ang paglalantad ko sa katotohanan, hindi ko ginawa yun para makuha ka ulit. Ginawa ko yun dahil iyon ang tama. Iyon ang dapat na ginawa ko noon pa. Ito na ang simula ng pagiging lalaking karapat-dapat sana sa'yo. Tumalikod si Alon, handa nang iwan ang lahat. Ano man ang maging desisyon mo, tungkol sa kumpanya, sa atin, tatanggapin ko. Nakatayo lang si Hiraya, nakatitig sa annulment papers. Ito na ang kanyang tagumpay. Nakuha niya ang kumpanya. Nakuha niya ang kanyang dignidad. At ngayon, makukuha na niya ang kanyang kalayaan. Ngunit bakit parang kulang? Tumingin siya kay Alon na papalayo. Ang lalaking duwag na kanyang kinasuklaman ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking nagsisisi. Isang lalaking handang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Isang lalaking sa wakas ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Bago pa man makalabas ng pinto si Alon, narinig niya ang isang tunog. Ang tunog ng papel na pinupunit. Napalingon siya. Nakakita niya si Hiraya. Hawak ang mga piraso ng annulment papers. Dahan-dahan niyang inihulog ang mga ito sa basurahan. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na nabago. Ang yelo ay tuluyan ng natunaw. At sa lugar nito, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Sa mansyon ng mga Montenegro, na ngayon ay tila isang malaking museo ng mga sirang pangarap, umupo si Doña Esmeralda sa kanyang silid, nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, walang alahas, walang kolorete, walang maskara. Ang tanging naroon ay isang matandang babae na hinarap ng kanyang mga pagkakamali. At sa gitna ng katahimikan, nagsimula siyang umiyak. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ng tag-ulan na sumaksi sa pagguho ng kanilang mundo ay napalitan ng isang mahinahon at maaliwalas na umaga. Sa loob ng Montenegro Holdings, na ngayon ay nasa ilalim ng bagong pamunuan, may isang bagong sigla. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Ang mga desisyon ay ginagawa na ngayon ng may integridad at pangitain para sa hinaharap. Sa pinakamalaking opisina sa pinakatuktok ng gusali, ang opisina ng tagapangulo, abala si Hiraya sa pagpirma ng mga dokumento. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting blazer. Ang kanyang buhok ay nakalugay na. Hindi na kasing higpit ng dati. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Pumasok si Alon. May dalang 2 tasa ng kape. Wala na ang arogansya sa kanyang tindig. Napalitan ito ng isang tahimik na kumpiyansa. Your 10 o'clock coffee, Ma'am Chairman, sabi niya. May bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Itinaas ni Hiraya ang kanyang tingin at ngumiti rin. Thank you, Mr. Montenegro. Pagkatapos ng meeting, hindi inalis ni Hiraya si Alon sa kumpanya. Ngunit hindi rin niya ito ibinalik sa dati nitong posisyon. Sa halip, binigyan niya ito ng isang hamon.
magsimula sa ibaba, maging isang management trainee. Patunayan ang kanyang sarili hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang kakayahan. Tinanggap ni Alon ang hamon ng walang alinlangan. Naging masipag siya, natutong makinig, at nakuha ang respeto ng kanyang mga kasamahan sa paraang hindi niya kailanman nagawa noon. Kamusta ang sales report mula sa Visayas? Tanong ni Hiraya, bumalik sa pagiging seryoso. Tumataas na po tayo ng 15%. Mukhang epektibo ang bagong marketing strategy na ipinapatupad natin. Sagot ni Alon. Inilapag ang isang folder sa mesa ni Hiraya. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, professional at may respeto sa isa't isa. Ngunit sa ilalim ng mga salitang tungkol sa numero at porsyento, mayroon ng isang init, isang pamilyar na koneksyon na unti-unti nilang muling binubuo. Sa isang malayong probinsya, sa isang simpleng bahay na napapaligiran ng mga bulaklak, isa ng ibang Doña Esmeralda ang nabubuhay. Nagretiro na siya mula sa kumpanya, ipinasa ang lahat ng kanyang natitirang shares kay Alon at piniling mamuhay ng tahimik. Dumating si Sinag para sa kanyang lingguhang pagbisita. Naabutan niya itong nagdidilig ng mga halaman. Ang mga kamay na dati sanay lang humawak ng mga alahas ay may bahid na ngayon ng lupa. "Kamusta po kayo, tita?" Bati ni Sinag. Ngumiti si Doña Esmeralda, isang nangiting totoo at walang pagkukunwari. "Mabuti, Hija. Tahimik ang buhay dito. May panahon akong mag-isip." Tumingin siya sa malayo. "Marami akong pagkakamali, Sinag. Sinukat ko ang halaga ng tao sa pera at sa huli, ako ang nawalan." Hindi ito isang paghingi ng tawad, ngunit para kay Sinag, sapat na ito. Isa itong pag-amin. Isang simula ng pagbabago. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Alon si Hiraya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang dalampasigan sa probinsya ni Hiraya. Parehong dalampasigan kung saan niya ipinangako ang mundo rito. Naglakad sila nang magkahawak kamay sa buhanginan. Ang mga paa ay hinahalikan ng papalapit na mga alon. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Huminto sila at humarap sa isa't isa. "Naalala mo ba?" tanong ni Alon. "Dito ko sinabing ipaglalaban kita." Tumango si Hiraya, ang mga mata ay may kislap. "Naalala ko. Nabigo ako sa pangakong yon," aminado ni Alon. Ang boses ay puno ng sinseridad. "At habang buhay ko iyong pagsisisihan. Kaya ngayon, ayoko nang mangako." Kinuha niya ang parehong kamay ni Hiraya at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. "Hindi na ako mangangako, Hira. Sa halip, araw-araw ipapakita ko sa iyo, sa bawat paggising sa umaga, sa bawat desisyon na gagawin ko, sa bawat pagsubok na haharapin natin, ipapakita ko sa iyong karapat-dapat ako. Ipaparamdam ko sa iyong ikaw ang pinipili ko. Araw-araw." Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang sarili at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Alon sa parehong paraan na ginawa niya noon. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, malakas, matatag, at totoo. Niyakap siya ni Alon ng mahigpit. Hindi ito ang yakap ng isang binatang nangangarap, kundi ang yakap ng isang lalaking natuto, isang lalaking nasaktan, isang lalaking sa wakas ay naging buo. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, alam nilang hindi ito ang katapusan ng kanilang mga pagsubok. Ang paghilom ay isang mahabang proseso. Ang pagtitiwala ay kailangang muling itayo, piraso bawat piraso. Ngunit sa sandaling iyon, sa yakap ng isa't isa, sa ilalim ng kalangitang puno ng pag-asa, alam nilang handa na sila. Ito na ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi nakabatay sa yaman o pangalan, kundi sa isang bagay na mas matibay. Isang pag-ibig na sinubok ng apoy at muling nabuo para maging mas matatag kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Alon.
Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa anumang yaman o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa dignidad na ating pinanghahawakan, sa katatagan nating bumangon mula sa pagkakadapa, at sa kakayahan nating magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang pag-ibig na totoo ay hindi perpekto. Ito ay isang paglalakbay ng paghilom at muling pagbubuo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Hiraya, Alon at Doña Esmeralda? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.